Part 7. Wala ako sa sarili nang tumigil ang sasakyan. Tinawag niya ako at saka lang ako muling natauhan. Tumila na ang ulan. Lumabas siya ng sasakyan nagtungo sa pintuan na katabi ko. Nandito na tayo sa bahay, marahang sabi niya. Bumaba ako sa kanil-ibot ang paningin sa lugar. Nasa harapan ko ang isang puting maliwanag na bahay. May mga katabing bahay pero may malaking distansya bawat isa. Tahimik sa kamadilim, mukhang walang katao-tao. Naramdaman ko ang marahang pagyakap niya sa akin mula sa tagiliran bilang pag-alalay. We started to walk slowly. Norman, she called someone. Ilang sandali lang, sumilip sa pintuan ng bahay ang isang lalaki. Matangkad sa kasingkit na maputing lalaki. Wala sa sarili akong napaatras. Natigilan si Miss Elisa sa kanilangon ako. Maghagis ka ng makapal na tuwalya. Huwag ka muna lalapit dito. Nawala siya sa kapagbalik ay may bitbit ng tuwalya. Muli siyang sumilip sa pintuan. Why? Aabot ko na lang, litong sabi niya. Tuluyan siyang lumabas ng bahay saka pinasadahan ako ng tingin. Muli akong napaatras. Tinignan niya ang ina, lito. Ramdam ko ang muling panginginig sa lamig sa katakot. Ihagis mo na lang, huwag kang lalapit. Muli siyang tumingin sa akin. Yumuko ako sa kamariing pumikit, pinipigilan ang sarili na huwag tumakbo. Hindi sila ang humahabol sa akin. Hindi dapat ako matakot. Who is she? Why is she shaking? She's scared. Just throw the towel to me. Okay. Nang masalo ni Miss Elisa ang tuwalya, agad niya yung ipinalibot sa akin. Inalalayan niya ako papasok ng bahay. Kumigpit ang yakap niya sa akin nang lagpasan namin ang lalaki. Mariin akong pumikit, pinipigilan ang sarili na gumawa ng kahit anong reaksyon. Madami siyang gasgas. Ako na lang ang gagamot. Magbihis ka muna. I can handle this, Norman. Huwag ka munang magpapakita sa kanya. Kahit lito sa mga nangyayari, nagawa niyang sumang-ayon. Ilang sandali lang ay binuksan ko na ang mata, hindi na siya nakita pa. Iginiya ako ni Miss Elisa papasok sa isang pintuan. Huhugasan muna natin ang katawan mo. Ayos lang ba? Marahang sabi niya. Tahimik akong tumango. Hindi niya ako iniwan sa loob ng banyo saka hinintay akong matapos. Kahit halos matamba na sa panghihina, pinilit kong tumayo sa kahugasan ang katawan. Inabutan niya ako ng damit ng matapos. Ipinasok niya ako sa isang kwarto na tiyak na sa kanya. Lumabas siya pati mabilis din nakabalik na bihis na. Tahimik siya nang simulan niyang gamutin ang mga sugat ko sa katawan. Ramdam ko ang matindi niyang kagustuhang magtanong pero hindi niya ginawa. Nananatili siyang tahimik at nakikiramdam. She took care of me that night. She treats me like I was her child. Tinabihan niya ako nang hindi ako nakatulog. She hugged me, which gives me enough security for me to sleep peacefully. Days passed like a whirlwind. I wasn't able to talk for weeks and never went inside the room. Miss Elisa never forced me to go out. Hindi siya nagtanong ng kahit ano sa kananatiling nasa paligid ko. She always checked on me from time to time. Sa mga nakalipas na araw, si Miss Elisa lang ang pumapasok sa kwarto. Hindi ko nakita ang anak niyang pumasok dito, kahit sulyap lang galing sa labas ng pintuan. Ang mga napapanaginipan ko ay mas lumala. Madalas madyay gising na lang sa basang noo sa kalikod sa pawis. Naghilom na ang mga gasgas pati sugat, pero ang pangyayaring iyon sa isip ko ay hindi nawawala. Kahit sa pagtulog, hinahabol ako. May doktor na pumupunta sa kwarto. Naririnig ko ang pinag-uusapan nila pero wala akong maintindihan. Sinusubukan akong kausapin ng doktor, pero hindi ako sumasagot. Wala akong maintindihan kahit nakikinig ako. 4 weeks, I wasn't myself. Para akong patay na humihinga. Nakakarinig pero hindi nakakapagsalita. Pero dumating ang araw na unti-unti na akong natatauhan. Ilang araw bumabalik sa isip ko ang mga nangyari, sa pagkakataong ito, na itatanong ko na kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ako pwedeng manatili na lang dito para magmukmak. I don't want to depend to someone anymore. I want to stand for myself because this time, I want to live. Ilang taon akong nabuhay sa pamamagitan ng pagtatago pati pag-iwas sa mga tao. Ang pagtatago ang gusto nila para hindi nila ako masaktan pa. They wanted me to hide because they were reminded by my father's terrible reputation. Iniisip nilang wala akong pinag-iba sa ama,
tiyak na susundin ko rin ang mga yapak nito. But the hiding didn't work out. Ilang taon man ang lumipas, walang pinagbago. Mayroon pa ring pumapasok sa bahaging tinataguan ko, sinusubukan akong saktan. And even Dave is not an exception. Kahit mahirap matapos ng mga nangyari, pipilitin ko, gagawin ko ang mga bagay na dati ay akala ko kinatatakutan ko. I was brave, not because I wasn't scared, but because I went on so strongly, despite the fear. Lumabas ako ng kwarto na nadatnan ng tahimik na sala. Inakala kong walang tao pero nahadyap ng tingin ko, ang anak ni Miss Elisa nakakalabas lang ng banyo. Parehas kaming natigilan ng magtama ang tingin. Gulat siya nang makita ako, lito kung tatalikod ba o lalapitan ako. Sa puntong ito, alam kong alam niyang takot ako kapag nakakakita ng lalaki. Manang-mana siya sa kanyang ina, simula sa mukha hanggang sa kutis. He looks tall and mature. Kung hindi ako nagkakamali, mas matanda siya ng ilang taon sa akin. Hindi ko siya kailanman nakita sa shop kaya hindi ko kilala. How are you feeling? Hindi siya sigurado kung dapat niya ba akong kausapin. Mukhang nagsalita lang dahil masyadong tahimik ang nasa pagitan namin. Ayos lang, mahinang sabi ko. He nodded. That's good. Do you want to eat? I can cook for you. He's watching me carefully. Marahan akong umiling sa katahimik na nilibot ang tingin sa paligid. Umalis ba si Miss Elisa? Nasa labas, naghuhugas ng sasakyan. He motioned his hand like he wants to walk past through by me. Madadaanan niya ako kung lalabas siya. I will call her. Will you be okay if I walk? Hindi niya tinuloy ang sinabi. Agad akong tumango saka naglakad sa pinakagilid. Maingat siyang naglakad saka lumabas para tawagin ang ina. Ilang sandali lang, pumasok na si Miss Elisa sa bahay kasunod ang anak. Gulat siya nang makita akong nasa labas na ng kwarto. Mabilis siyang lumapit sa akin at sinuri ako. Are you okay na? Anong nararamdaman mo? Ngumiti ako saka umiling. Ayos na po. Hindi siya kumbinsido sa naging sagot ko. Marahan niya akong dinala patungo sa isang sofa saka pinaupo sa tabi niya. She's holding my hands tightly, like she's very happy to hear my voice now. Marami siyang tinanong tungkol sa pakiramdam ko pero wala siyang naitanong tungkol sa nangyari. Alam kong iniiwasan niya lang ipasok yun. Ayos lang ba sa'yo kung pupunta ang doktor ngayon para kausapin ka? Alam ko kung saan ito papunta. Tumango ako. Tumayo siya nagtungo sa kusina kung saan nakalapag ang cellphone niya. Napatingin ako nang naglakad patungo sa hindi kalayuan na sofa ang anak niya at prenteng na upo. Don't come near her, Norman, banta niya. Ayos lang po, mabilis na sabi ko. Nakakahiya na siya pa ang umiiwas sa akin kahit na sarili nilang bahay ito. Ilang sandali lang ay may kausap na si Miss Elisa sa cellphone. Her son took that as a chance to introduce himself to me. My name is Norman. Maliit akong ngumiti. Charlene. He nodded with a small smile plastered on his lips, satisfied. Ilang oras ang nagdaan bago dumating ang doktor. Sinalubong siya ni Miss Elisa at tumayo ako. They greeted each other before her gaze stopped on me. Minitian niya ako na pilit kong ginantihan. Alam ko kung ano ang pag-uusapan. She's a psychiatrist. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin ang sasabihin ko. Naupo si Miss Elisa saka ang doktor sa tabi ko. Nasa gitna na ako nakaupo saka nananatiling nasa hindi kalayuan na sofa si Norman, tahimik na nanunood. Ang una niyang itinanong ay tungkol sa nararamdaman ko, ang sumunod ay ang mga pinapanaginipan ko. She asked if the nightmares was related to the happenings before. I said yes. Unti-unting lumalapit ang mga tanong niya sa kinatatakutan ko. She made sure if I'm okay with the following questions. Ayaw niya akong pilitin kung hindi ko kaya. I'm scared but I want to spill everything, dahil alam kong sila lang ang makakatulong sa akin sa sitwasyon ko. Can you tell me the details of what happened before? Maingat na tanong niya. Tuluyan niya na nga naitanong. Hindi agad ako nakasagot. Nananatili silang tahimik, buong pasensya hinihintay ang sasabihin ko. Alam kong wala ring ideya si Miss Elisa sa mga sasabihin ko. Ulila na ako mag-isang nakatira sa gubat ng hasyenda ng ilang taon, panimula ko. I spilled everything. Simula sa pagkamatay ng magulang sa mga nagawa ng tao sa hasyenda.
Kasama na kung saan nanggaling ang galit ng mga tao, ang dahilan ng pagtatago ko ng ilang taon. Naging madali ang pagsiwalat ko sa bahaging iyon. Nagsimula akong mahirapan sa bahagi kung saan may nangyari sa tapat ng planta. Sinubukan akong pigilan ng doktor nang makita ang panginginig ko, pero pilit akong nagpatuloy. Gusto kong tapusin lahat. Tahimik na hinawakan ni Miss Elisa ang kamay ko. Isang araw may sumakal sa akin. Ang sabi niya'y gagahasain niya ako kapag wala na akong buhay. Sandali akong tumigil bago muling nagpatuloy. Nanlaban ako pero nagalit siya. May hawak siyang sigarilyo, mariin niyang pinaso ang ibabaw na bahagi ng dibdib ko. Sumigaw ako pero walang nakakarinig sa akin. Napapikit ako nang muli iyong maalala. Nagbali siya ng sanga saka itinutok sa akin ang matalas na dulo. Ang pagbabante niya sa akin ay nagpapaalala sa akin kay mama. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha. Hindi ko na iyon pinunasan pa saka nagpatuloy. Nagawa kong tumakas dahil may tumulong. You can stop there, hiha, marahang sabi ng doktor nang makita ang pagbuhos ng luha ko. Umiling ako sa ngumiti. Pilit akong nagpatuloy. Noong gabi na nakita ako ni Miss Elisa. Pinunasan ko ang luha pero mas lalo lang iyong bumuhos. May lalaking may galit kay Papa na pumunta ng bahay. May hawak siyang baril, dahil wala na si Papa, ako na lang daw ang gagantihan niya. Mariin akong pumikit sa kayumo ko. Ang senaryong iyon ay ang nasa utak ko sa mga nakalipas na araw. Nagpaputok siya ng baril habang sinusubukan kong tumakas. Tumatawa siya saka sumisigaw. Ang sabi niya'y kailangan kong tumakbo dahil kapag naabutan niya ako papatayin niya ako. My shoulders shook uncontrollably. Hindi ko na nagawang magpatuloy kahit na may gusto pa idagdag. Ang hikbi ko ay naging sunod-sunod dahilan ng hindi ko maayos na pagsasalita. Pinigilan na nila ako na magpatuloy. Ang doktor saka si Miss Elisa ang tahimik na nagpapakalma sa akin. Nang kumalma na ng kaunti, saka na nagsalita ang doktor. You did a good job, hiha. You can rest for now. Hindi ako sumagot. Tumayo si Miss Elisa saka inalayan akong makatayo. Mapula ang mata niya, tila tahimik na umiyak kanina. Nahagap ng tingin ko si Norman na nakatayo saka nakatingin sa banda ko. Gusto niyang lumapit pero hindi magawa, tila may pumipigil. Hinatid ako ni Miss Elisa sa kwarto. Niyakap niya ako nang tuluyan na makapasok. Ang plano niya'y mananatili siya sa kwarto hanggang sa makatulog ako. Pero may kumatok na sa pinto at sumilip sa maliit na siwang si Norman. The doctor wants to talk to you. Tumayo si Miss Elisa saka tinignan ako. Hihintayin ko muna siyang makatulog. Umiling ako dahil hindi na iyon kailangan. Kakayanin kong matulog ng mag-isa. Pero bago pa ako makapagsalita, naunahan na ako ni Norman. Ako na lang ang magbabantay hanggang sa makatulog siya, kalmado niyang sabi. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon nang makita ang kagustuhan ni Miss Elisa na manatili. Tiyak hindi rin siya aalis kung walang magbabantay sa akin. Ang pagbabantay niya sa akin ay mas humigpit ngayon na alam niya kung anong mga nangyari sa akin. I'm fine now, she shouldn't be bothered about it anymore. Lumabas siya saka pumasok si Norman. Ang pagod ko ay biglang nawala. Dahan-dahan akong bumangon nang makitang umupo siya sa dulo ng kama. Hindi ka pa ba inaantok? Marahang tanong niya. Ngumiti ako saka tumango. Pinanood niya akong sumandal sa sandalan ng kama. Hindi na siya nagsalita saka nanatiling nakatingin sa akin. Hindi ko alam ang gagawin. Umiwas ako ng tingin. I'm sorry you have to go through that. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihin na ayos lang para hindi na sila mag-alala pa. Pero hindi ko iyon masasabi dahil kailanman hindi iyon magiging ayos. Those people needs to be in prison. I can help you with that, Charlene, he said seriously. Natigilan ako. Ayokong gumanti, wala sa sariling sabi ko. Hindi niya inaasahan iyon. Kumunot ang kanyang noo. This is not about the revenge. I want your justice. It's too unfair that they're living their life to the fullest while you're in pain. He sounds mad now. Hindi ko na alam. Kailangan kong pag-isipan ang bahaging iyon. Gusto kong gawin ang sinasabi niya pero, hindi ako sigurado kung magagawa ko ba iyon ngayong bago pa lang ang nangyari. Sigurado akong hindi ko kakayanin kung makita man sila muli. Ang isipin ng bahaging iyon ay nagpapanghina na sa akin. Mas naging determinado na akong magsimula muli.
Ang offer ni Miss Elisa noon na ilang buwan kong tinatanggihan ay tinanggap ko na. Gulat siya sa biglaang pagbabago ko ng desisyon. Iyon pa lang ang nakikita kong paraan para magsimula. Agad siyang nagplanong ilipat ako ng Manila. Gusto niyang manatili ako malapit kay Norman na may plano ring bumalik ng Manila para sa trabaho. Parehas sila ng kanyang ina na nahuhumaling sa mga painting. Ang sabi ni Miss Elisa ay matutulungan ako ni Norman sa bahaging iyon. Mananatili siya ng ilang linggo sa Manila saka babalik din dito para sa shop. Nais niyang manatili ako sa kondo ni Norman para mabantayan. Sinubukan ko yung tinanggihan dahil nakakahiya na. Tiyak na mahihirapan ka sa buhay na nasa Manila. Malaki ang pagkakaiba ng lugar na iyon sa lugar natin dito. Mas mabuting kay Norman ka muna, kung magiging maayos ka na, saka kita papayagang lumipat ng matitirhan. The doctor told me that I have PTSD or post-traumatic stress disorder. She explained the reasons why I have that. Maraming dahilan kung bakit ako mayroong ganito. Inobserbahan niya ako ng ilang linggo bago niya ako pinayagang makapunta na ng Manila. Gusto niyang tawagan ko siya bawat linggo para kamustahin ang nararamdaman ko. Sinabi niya akin ang lahat. The things that might trigger PTSD and the treatment that I should focus on. She told me that the best therapy was the cognitive behavior therapy. It involves exposure therapy, which is the type of intervention that will help me control my fears by exposing me to the trauma or the environment that contains feared situations. May isang bahagi na kailangan kong puntahan, ang hacienda para sa therapy na yun pero hindi ko ginawa. May pumipigil sa aking gawin iyon. Ngayong araw ang alis namin papuntang Manila. Si Norman ang nagmamaneho habang nasa likod sa kakatabi ko si Miss Elisa. Nag-uusap kami ng humandar na ang sasakyan. Pero hindi ko na nakayanang makisabay nang makita ang bungad ng daan papunta sa hacienda. Nakakapanibago ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ako makapaniwalang aabot ako sa ganitong punto. The place was once my home that turns to be one of my worst nightmares. After all of the pain and sufferings that I experienced, finally, I left. Just like what Miss Elisa said, Manila was huge. Malaki saka maraming tao. Ang daan ay palaging puno ng mga tao saka sasakyan. May mga sasakyan sa lungsod pero hindi ganito na palaging puno na halos hindi gumalaw dahil sa trapiko. The people here has different worlds with different businesses, ibang-iba sa lungsod na halos magkakakilala na. Malaki ang syudad, hindi ko na dapat iyon ikinagulat pa. Para akong pumasok sa ibang mundo. Hindi lang sa panibagong paligid na nakikita kundi na rin ang tungkol sa pagkatao ko. Ang mga tao ay walang pakialam hindi ako kilala. Ang balabal na palaging suot ay hindi ko na kailangan. Ang tingin nila sa akin ay isang normal na tao, ibang-iba sa mga tao sa hacienda. Norman stayed by my side when we arrived in Manila. Ayokong umasa sa kanya pero wala akong magagawa, dahil kahit ang sarili ko'y hindi ko kayang mapakalma. Kakailanganin kong humarap sa mga tao kapag nagsimula na ang offer na tinanggap ko. I'll be facing people and talk with them about my piece of work. He exposed me to malls, parks and museums. The treatment was really hard for me. Lalo na kapag may iba akong nakakaharap na lalaki. Lahat ng lalaki na nakikita ko ay nagpapaalala sa mga lalaking nasa hacienda. I don't hate any of them, it's just that, I'm scared. Ang mahirap sa treatment ay ang mga nagiging reaksyon ko. Si Norman ang naging doktor ko sa mga oras na ganoon. We both practiced the breathing retraining and muscle relaxation. If that strategy didn't work, he will distract me with anything just to feel me okay. Pumalik si Miss Elisa sa lungsod matapos ang 2 linggo. She would only visit during weekends. Noong una ay akala ko magiging madali na lang ang lahat dahil walang nakakakilala sa akin dito. But the nightmares didn't stop, which results to sleepless nights. May gamot na ibinigay ang doktor sa akin na iniinom ko tuwing sa tingin ko'y kailangan. Tinitigan ko ang mga gamit sa painting na nasa harapan. Marami akong naiwan na gamit sa ka-painting sa bahay pero wala akong lakas na loob na balikan iyon. Pinulot ko ang brush sa pinakaunang pagkakataon matapos ng mga nangyari. This is not the brush that I used to have before, but it reminds me of the silent flow of the river.
Ibang-iba ang nakikita ko sa paligid dito sa Manila saka sa hacienda. Ngayon ay alam ko na kung bakit mas gusto ng mga tao ang magpahinga sa tahimik na lugar na pinipili pang bumiyahe para lang makapunta. Napatingin ako kay Norman nang may iabot siyang juice sa akin. Maagap ko yung tinanggap saka nagpasalamat. Naghila siya ng upuan saka umupo sa tabi ko. His condo has a separate room for paintings. Kagaya ko ay mahilig din siya magpinta. He's best in different kinds of techniques, lalo na sa oil painting. He's a pro, even when he keeps saying that he's still in the process of learning. Ang mga gawa niya ay bago pa lang sa akin. Sa mga nakalipas na taon ay acrylic, watercolor saka pastel pa lang ang nasusubukan ko. Sa pagguhit naman ay charcoal pa ang nasusubukan. I want to learn everything and he's willing to be my company. Anong ipipinta mo? Nilingon ko siya hindi nakasagot, wala pang magandang ideya na pumapasok sa isipan. If you can't think about something beautiful, then draw things that is horrible for you. Ayos lang ba yun? Of course. Painters can sometimes express their feelings to their painting. Try it, Charlene. Draw what you feel, marahang sabi niya. Matagal bago ako nakasagot. Susubukan ko. Umalis siya dahil sa isang tawag sa cellphone. Naiwan na akong mag-isa sa kwarto. Muli kong pinulot ang brush at tinignan ang canvas. Kumuha ako ng papel saka sinubukan ang iba't ibang mabibigat na kulay sa acrylic. May kalakihang canvas ang gagamitin ko ngayon. Ang mga ipinipinta ko noon ay ibang-iba sa gagawin ko ngayon. Gusto kong subukan ang sinabi ni Norman, dahil kahit ngayon ay wala akong maisip na magandang bagay. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga nangyari. Itinali ko ang buhok saka sinimula na ang pagpinta, nasa kalagitnaan ako nang marinig ang bumukas na pintuan. Ilang sandali lang ay naramdam ko ang pagsilip ni Norman sa ginagawa ko. I looked up on him. He looked down as he smiled me. I have good news. I'll tell you later. Pinanood niya akong gawin ang painting. Kahit nahihiya ay nagpatuloy ako. Eksperto siya rito sa maaari niyang sabihin ang mga hindi niya nagustuhan. Pero wala siyang sinabing ganoon saka patuloy ang panunood sa akin. Ilang oras ang nakalipas ay lumayo ako pati pinagmasdan ang painting sa distansya. Hindi pa tapos pero nakikita ko na ang kalalabasan. The painting is more on the abstract. The face of a woman with different scenarios inside her eyes. I made the eyes wider to make the scenes fit in. The only thing you can see in her face was her eyes. Walang iba kundi mata lang. The painting reminds me of how horrible was my situation before. I never used my mouth to speak for justice, because I thought being silent is the only thing to keep myself safe. My eyes were the only one who witnessed everything. The message of the painting was hidden, but if you look closer it will resurface. Ang kanyang mukha ay sinimulan ko na lagyan ng mga hugis na may mabibigat na kulay. Hindi ako sigurado kung matatapos ko ito ngayon dahil gabi na. Napagdesisyonan ko na bukas na lang tapusin. Umaga ko ito sinimulan saka naabutan na ng gabi. Magkasabay kaming lumabas ng kwarto pati nagtungo sa kusina. Ako ang magluluto ng hapunan ngayon kahit nagpresente siyang kaya niya na. The painting looks deep, he commented. Sinulyapan ko siya saka ibinalik din ang atensyon sa pagluluto. Ngayon ko pa nasubukan ang ganoong klase. But it looks really good. Can I bought those? Nilingan ko siya saka sumandal sa sink. Hindi ako sigurado kung nagbibiro ba siya dahil sa kanyang seryosong ekspresyon. By the way, about the good news, next week there will be an auction. Kung gusto mo, pwede kitang ipasok sa linya doon. Kumunat ang noo ko. Ako ang ilalagay sa auction. Tumawa siya, hindi makapaniwala sa narinig galing sa akin. Of course not. Ang painting ang ibebenta. That will be a good start for you, you will earn more than what you expect. Tumango ako pero hindi pa rin sigurado. Hindi ko pa alam. Mukhang wala namang bibili sa ganoong painting. He shook his head. Alam kong pag-aagawan yan. Abstract ang madalas tipo ng mga mayayaman. Ipinagpatuloy ko ang pagluluto. Pumasok si Norman sa sarili niyang kwarto para raw maligo. Hindi pa rin talaga ako sigurado. Ang sabi ni Miss Elisa sa akin ay nasa art gallery daw inilalagay ang painting ko noon para may bumili. Art gallery lang ang nabanggit niya saka hindi ang auction.
Pero kakailanganin ko ang pera ngayon para makatulong sa mga pangangailangan dito sa kondo. Ang kikitain ko roon ay makakatulong na rin sa akin para makapagsimula muli. Hindi pwedeng umasa na lang ako kay Norman hanggang sa huli. Lumabas siya ng kwarto saka kami nagsimulang kumain. Muli namin napag-usapan ang tungkol sa auction habang kumakain. That auction has a purpose, it's for the orphanage. It usually happens once or twice a year. Pero ngayong taon ay isang beses lang. Tumango ako saka nanatiling nakikinig. Ang 50% na pera na makukuha mo sa painting ay mapupunta sa orphanage. Ayos lang ba sa'yo iyon? Oo naman, para rin naman sa mga bata iyon. Pwede ko ring ibigay na lang ng buo, makakakita pa naman siguro ako kapag sa art gallery. He smiled. That's for sure. Pero kalahati lang ang tinatanggap nilang pera. Iniisip din nila ang nagpipinta. Ganoon ba? Yes. The auction will be held next week. Kung matatapos mo bukas ang painting, sabihan mo lang ako. Tumango ako saka tumayo nang makitang parehas na kaming tapos kumain. Kinuha ko ang mga pinagkainan saka inilagay sa sink. Nilangon ko ang lamesa saka nakitang wala na si Norman doon, siguro ay pumunta sa kwarto. Sinimulan ko ng hugasan ang mga plato. I forgot to give you this but I bought you a dress. Pumunta ako ng mall noong isang araw, ikaw naisip ko nang nakita to kaya binili ko na. Sinulyapan ko siya saka nakita ang box na inilapag niya sa lamesa. Hindi naman na kailangan. Pinitian niya lang ako saka sinenyasan na lumapit. Come here. Ibinaba ko ang hinuhugasan saka nagpunas ng kamay, nagtungo ako palapit sa kanya, kasabay ng pagbukas niya sa kahon. Check it. Hindi ko alam kung magugustuhan mo pero kasi sa tingin ko ay bagay sa'yo. Maingat kong kinuha ang dress saka tinignan ang kabuuan. It's a white one-shoulder split thigh dress. Isa lang ang manipis na strap fitted kumpara sa mga naisuot kong ganito. Nasa ibaba ng tuhod ang haba na mayroong slit na hanggang sa gitna ng hita. This dress shows more skin than the usual dress. Maybe because of the slit. Hindi man ganoon kahaba pero nagpapakita pa rin ng kutis. Kung hindi mo gusto, pwede naman na. Maganda, Norman. Salamat, pero hindi naman na talaga kailangan. Umiling siya. Kakailanganin mo rin yan sa auction. He gave me a pair of sandals. Iyon daw ang ipapares sa dress. Tinapos ko ang painting kinabukasan. Akala ko ay magiging madali na lang sa akin kapag natapos ko na. Pero hindi ko pa rin maiwasan ang mag-isip kung tama ba talaga ang gawa ko. Natuto akong magpinta ng sa sarili ko lang. Kaya ngayon, hindi ako sigurado kung tama ba talaga ang pagkagawa ko. Tinanggal ko ang canvas sa stand saka naglakad palabas ng kwarto na dala iyon. Mabilis kong namataan si Norman na nakaupo sa sofa na nasa sala. Agad dama po ang tingin niya sa akin nang lumabas ako. You're done. Umiling ako saka umupo sa tabi niya nang makalapit. Hinarap ko ang painting patungo sa pwesto niya. Pwede mo bang tignan? Tama ba? Sandali niyang sinuri ang buong painting at tinignan ako. It's beautiful. Why are you still doubting? Sigurado ka ba? Pwede ko namang ulitin kung may mali. Muli niya yung sinuri pero umiling din sa huli. Hindi ko alam kung anong gagawin para maisip na sakto na ang painting, siguro ang dahilan kung bakit may pag-aalinlangan ako ay dahil sa ito ang unang beses na gumawa ako ng ganitong klaseng painting. This is all about what I feel and not about the scenery I used to see before. Kung walang bibili ng painting ay ayos lang. Maaari pa naman akong makapag-display sa art gallery, ang unang kikitain ay ibibigay doon sa orphanage. Hinatid ni Norman ang painting nang masigurong tapos na ako. Wala na rin akong nagawa kundi ang ibigay iyon ng tuluyan. He invited me to an art gallery for the next day. Maaga kaming dumating doon, mabibilang pa ang mga tao. Ang sabi niya ito rin ang art gallery na pinaglagyan ng mga painting ko noon. Ito ang unang beses na nakapunta ako sa isang gallery. I want to see you here representing your works, Charlene, aniya habang sinusuri ang isang painting. Nilangon ko siya. Marami bang tao? He smiled at me. Yes, people will ask you about your piece. Hindi ba nakakakaba? No, but in your situation maybe yes. But eventually you will get used to it. Sa una ka lang kakabahan. Tumango ako. Naglakad kami patungo sa kalapit na painting. Bawat painting na nakikita ko, mayroong iba't ibang pangalan.
Yung mga painting ko dati dito wala bang title? Diretso ko lang ibinibigay ang mga canvas ko noon, hindi rin naman nanghihingi si Miss Elisa ng title ng mga painting ko. Unknown ang mga nakalagay sa'yo. But you know, that's a good thing. Aside from your paintings, people gets curious about you too. To the point they want to meet you personally. Bahagya akong natawa, hindi makapaniwala. Sigurado ka? Yes, they keep on asking me before. Tinatanong ko rin si Mama pero ang sabi niya'y ayaw mo raw tanggapin ang offer. Ngumiti ako, muling naalala ang bawat tanggi ko kay Miss Elisa noon. Pwede ko na silang makausap ngayon, mahinang sabi ko. Oo, sasabihan kita kung may gustong kumausap. Ilang beses akong natitigilan sa paglalakad dahil sa mga painting na nakakakuha ng atensyon ko. Sa bawat pagtigil ko sa paglalakad, natitigil din si Norman. Nasa harapan ako ng isang painting nang marinig ang lumapit sa amin. Long time no see, Mr. Alvarez. Napalingon ako kasabay ng paglingon din ni Norman sa tabi niya. Mr. Lee. Ang singkit na matanda ay natawa binati si Norman. Bahagya akong lumayo para makapag-usap sila ng maayos, pero nagulat ako nang dinala ako ni Norman para maipakilala. Hindi na ako nakalayo pa. Charlene, this is Mr. Lee. Ngumiti ako sa kabinati ang matanda. Ang kanyang singkit na mata ay mas lalong sumangkit nang ngumiti siya. Mr. Lee, this is Charlene. She's the artist of the unknown paintings. Bahagyang nanlaki ang singkit na mata ng matanda nang marinig ang sinabi ni Norman. I love your works. It's nice to finally meet you.